kapag team fight para masaniban ng pag gumamit siya ng split-split at ilayo doon siya sa skirmishes, especially turtle takes and lord takes. Yes. Oo. Nakita natin kanina no na yung side ng Euphoria Esports yung nakakalamang in terms of turtle fights. But yung side naman ng Smart Mechanicus yung nakakalamang in terms of Lord objectives. And being able to secure this back siya, sinesecure lang din naman nito na magiging mabilis yung rotation coming from the side of Smart Mechanicus, an even faster rotation than how they did from the first game. Because this is a 1-1, you definitely want to see more kumbaga pagdalaw and pag-siege towards this gold lane. Kailangan i-activate Ayun agad na nga. nila itong 1-1 kasi sa una, masakit na rin na, meron na rin, alala pag ginamit yung sprint, or I mean yung inspire. Inspired. Dahil pwede niya ma-poke itong Shizu using that cloud kasi alam naman natin, both of these gold laners or marksman, kailangan ng at least Demon Hunter Sword and a Corrosion Sight Yes. para mas maramdaman na yung damage. Oo. Tapos, alam mo no, ang isang 1-1, super particular na natutuwa talaga ako sa gold laner na to. Kasi, hindi niya kailangan ng boots para makapag-activate. So, ang ginagawa lang nun, dahil wala ka ng boots, meron ka pang additional space for either defensive item or an attack-based item. And medyo napapataas ito yung sustainability mo as well as yung damage output mo. Oo, saka yung Tiger Face talaga is really helping. Yeah. Helping? Helping. Helping for a 1-1. Yun nga, pwede kang, it's either yung last item mo, Yeah. Athena Shield or a Rose Gold Meteor. Kaya, kapag mas mataas na rin na attack speed niya, mas mabilis na rin to mag-passive. Yes. And yung passive na yun, no, makikita natin in-adjust yun in the recent meta, in the recent patch, kung saan binibigyan na lang nila ng enough opportunity. Parang plus 15% yata yung damage output for each passive. But in that regard, nabawasan yung, nadagdagan pala yung cooldown ng kanyang needles, yung Needles. second skill. Needles with flowers. Yes. Because of that, medyo makikita natin kung paano nga ba ang magiging ganap dito sa unang turtle of the match. Ito, may tumalon na nga dito si Syre, pero si Andorio pa rin makakuha ng turtle. Low ang buhay ng Euphoria Esports. Tumba doon si Binogo, si Heads nag-split-split na nga lang, pero wala na mga glulet niya. Oh, wala na siyang mga glulets habang si Andorio susubukan na lang kumuha ng isa pang minion wave, isa pang jungle camp sa side ng Euphoria Esports, all with the hopes of being able to delay itong si Binogo. Pero grabe ang pangmamama ni West against Shizu. Ayan ano pa lang yan, unang crossbow of tank pa lang ni West, mutik na mapauwi si Shizu doon. Sasabayan mo pa ng Inspire. Paano Ryle. pa kaya, kung naandyan na nga si Ryle, tatamaan ba? Hindi, pero naandun. Si Chito, hindi nga lang tumama yung talon. Si Syre. Si Syre, siya ay mabibigyan. Nandun pa yung Suplex City coming from zone. Ginamit na yung Primal Rat. Free hit lang dito sa Shizu, pero may yakap din coming from Syre. Siya ay makakatakas pa. Buhay! Tingnan natin! Tingnan natin! Buhay! Buhay pa! Si Ryujin! Ryujin, ayun na nga, si Ryujin, mapapabagsak si Syre. Yes. Ang ganda na nagiging response ng side ng Euphoria Esports because nakita natin na medyo nag-overextend lang naman doon ng slide si Syre. And dahil doon, naging mabilis yung rotation coming from the side of Euphoria Esports. Kung papansinin natin, meron sa kanilang dalawang naka-wilderness blessing as well as agility. So napapabilis noon yung rotation on toward that top lane. And sinasabi natin kanina pa, no? Sobrang crucial yung mga gold laners natin in this specific matchup because we are seeing utility junglers for both of these teams. Yung Lancelot, medyo mas may flexibility lang. However, hindi pa natin sure kasi nga naman, pwede pa siyang mag-build ng pang-hybrid. Pang-hybrid, yes. And ngayon sa meta natin, ang Lancelot, hina-hybrid na din Yes. talaga siya. Unlike last season na pure tank si Lot ang nakikita natin. But ito yung kanina wala sa Smart Omega Neos, yung rotation or mabilis na pag-ikot sa mapa. Kaya naman, in terms of economy, hindi rin naman sila nakakalamang ng malaki. Pero kasi yung binibigay na experience naman, kung experience ng labanan, Andorio pwedeng sumabay talaga Pwesto dito ni Sai. kay Binogo. Pero ang ganda ng pagkakatalon ni Sire doon. Dirty Pero battle. doon yung Earth Shatter, pero si Binogo pa rin makakuha ng Turtle. Sire, konti ang buhay dito, pero Si Dan. naandoon. Tumba nga lang dito si Sire sa kamay ni Ryujin at sa bunutan na nga dito ni Heads, etong si Dan. Andorio Bumaba si ang kunat pa rin naman. Heads, nangangarib ang kanyang buhay, konti na lang, pero hinarangan ni Binogo yung Astral Recall at sila ay mag-pambout muna. Despite everything that has happened, it's only a roamer for a roamer. Habang
equalize lang din naman yung ating turtle buffs for both of our teams. So meaning, wala pa din talagang nakakalamang in terms of being able, in terms of economy, kagaya nga ng pagkakabanggit kanina ni Papa Kulas, pero unti-unti nang bumabakat yung damage output coming from Ryle. But in that specific skirmish, wala din naman kasing nakalamang ng super lamang doon sa nangyaring yun. Kumbaga nakuha ni Binogo yung turtle, nagkapalitan ng rover. Yes. Yung economy, 187 lang, lamang ang Smart Omega Neos. Pero nakita ni Andorio itong si Binogo, disengage, dalawang Dan. komponent. Pero si Dan pumasok, walang tumama doon sa kanyang malaking espada. At sila ay mababack away muna, sabi ng Smart Omega. Medyo reset muna tayo, boss. Habang nandun lang naman din si Heads sa bot, sinusubukang mag-push. Kung babalikan natin, no, isa din pala sa mga major adjustment na ginawa sa ating meta right now, no, yung magic damage mo, nag-e-equate na siya sa damage mo sa minions. So unlike before na sobrang mages lang yung kayang mag-push, hindi na ganun ngayon. Pwede ka nang makapag-damage output against against the turrets as long as you have enough magic output. Pero nandito lang din man sa Adorio, naglatag ng blue carpets Ryujin, pero back away na lang daw muna. Demon Hunter Sword has been picked up for West, which means kaya na nila makapagsabayan in terms of this third turtle of the match. Pero dito sa may baba, nakipagsabayan si Binogo. Doon kay Dan, nag-cut lang naman ng minion. Walang tumama sa bravest fighter. Binogo, tamang out lang muna dahil meron ng turtle na buhay. Tapos habang nandito lang din naman paangat na si Binogo, it's gonna be a 5v4 matchup habang nandun si Wesabot. And ito talaga yung gusto mo for a gold laner, no? Kailangan makapag-farm up lang muna siya despite all of the turtles that are happening. And Dory, gumugulong-gulong lang din naman makikita niya doon si Shizu. Pero yung turtle, mukhang it will go uncontested for the side of Euphoria Esports. Ito yung favorite gawin ng Euphoria Esports, lalo na tong si Zone. Yeah. Talagang pinapakita niya kung nasan siya. Nagpapakita siya sa members ng Smart Omega Neos. Tapos force to back away itong members ng Smart Omega Neos. Kasi alam nila, ito Edith, merong kakayahan na mag-crowd control at Yes, may kakayahan chain. din mag-damage din kasi. Yeah. Yung chain crowd control ng isang ED, tapos yung Primal Wrath, makikita natin, no, bumabakat yung damage output. And again, last week nakita natin si Kekidot gumamit ng isang ED na magic Holy Crystal. Holy Crystal. Ang sakit nun, nung Edith na yon. But so far, ang ating laban sa game number 2, Antianara, slow pace dahil definitely. dalawang marksman natin is leaning towards the late game. Oo. And right now, nakikita natin yung ability ng ating teams to hold their forts. It's only trades after trades habang tumalo na lang din naman dito si Dan. Mahuhuli yata nila si Zone. Pero nahuli din dito si Uy, Zone, buhay pero pa siya. nakapag-primal rush nga lang din naman. Ito yung kagandahan sa isang Edith. Kapag lumabas doon sa may robot, may crowd control na konti. Kaya meron pang Blazing Duet na gagamitin itong si Shizu. Tamang bawas lang ng bahagya para ma-force to back away ang Smart Omega Neos. At successful naman sila sa pag-takedown ng unang torres sa may baba. And with that, all outer turrets of the side of Smart Omega Neos have been pushed down. And yung kaninang gold lead natin, hindi pa din talaga nagkakaroon ng that much difference. Mostly because of the fact na merong ability yung side ng Omega na mag-farm up ng minion waves without being able to sacrifice their lives. And just like that, Golden Staff has been picked up for Shizu. Lamang siya ng isang core item. No, equal lang pala Equal lang sila. against isang 1-1. And ito, dito nagka-come into play yung sinasabi natin, Papa Kulas, no? Na hindi kailangan ng 1-1 ng boots. Kaya titignan natin kung paano magpa-pan out to. Dahil may Lord na, Yeah. especially or dapat Omega timers na ito or Smart Omega Neos timers na ito. Yes. But because of that gold laners na meron tayo, kailangan natin mag-antay. Pero meron tayong makakitang sayaw dito at Yanara. Oh, si Ryle nakapwesto lang din naman dun sa bot habang nandun lang din si Shizu habang sinusubukan ng Trabaho parehas lang. nating kupunan na i-pull ang Lord towards their end. Sayang nag-conceal play na lang din naman doon na push. Yung bot later sa huli lang doon si Vinogo, si Zone. Si Zone ang nahuli dito. Nakalipad na nga si West doon sa may Lord Pit pero walang tumama na naman sa bravest fighter nito ni Dan. Alam to ng Euphoria Esports, wala ng crossbow of tank. Yeah. Pwedeng pumasok itong si Shizu with that cloud. Pero sabi dito ni West, Down na si hindi Ryujin. kita papabayaan. Pero naandun agad, tumba dito si Ryujin. Ready. Sa kamay ni Dan, sino makakuha ng Lord? Venogo pa rin naman. Torn Rose para ma-dodge
yung mga normal attack pero 4 ang wala sa side ng Euphoria. That's gonna be a worth it trade if ever man na mako-convert ng side ng Smart Omega Neos into turrets yung kanilang pagkaka-almost wipe out for the side of Euphoria Esports. Nakita natin unang nabigyan doon si Zone at mukhang hindi pa siya patitigilin dito, Papa Kulas! Hindi na nga pinayagan na makauwi pa nga. Tumba nga lang doon si Zone sa may gitna. Pero nasa kanila naman yung Lord. Magandang buy time din ito dahil hindi nga lang makapag-capitalize ang Smart Omega Neos even if 4 yung nawala doon sa side ng Euphoria. And meron ba tayo? Makaka-expect na naman tayo ng magandang Lord Dance mamaya-maya lamang. Definitely, because this first Lord is gonna be bursted out by the side of the barangay habang nandun lang din naman si West na hindi pa nagagalaw, untouched. Pero meron siyang kills as well as assists as compared to Shizu. So definitely, kung sino man yung mauuna dito sa dalawang to, ay siya yung magsasucceed or magfe-fail depending on the circumstances. Wala pa yatang Wind of Nature. Parehas nating gold laner. But with that, yung gold lead na meron yung side ng Euphoria Esports kanina na 1.1k gold lead, 200 na lang ngayon. Siso talaga ang nangyayari. Siso kung siso. Kasi nagiging trades na lang din eh. Okay, sige, makukuha ng isang team yung Lord or Turtle. Pero ang trade nung kapalit yung buhay mo. Parang okay, di ko ma-utilize yung nakuha naming objective. Totoo. But this is one of the pwedeng sabihin classic matchup na Yes. meron tayo. Kasi although lamang lang ng 1K or 800 gold lead Yan ang itong si Wind of Claude. Nature. Pero nag-Wind of Nature na si West para dito para sa Claude if ever nga naman gustong mag-blazing duet. Oh, wala pa ngang Wind of Nature dito. Itong si Shizu, pero nakita yata nila si Binago, magbaback away lang din naman dahil 2-level gap itong si Andoryu against the Lancelot. So definitely, mas malakas yung kanyang retribution. Pero kilala mo ba kung sino si Siso? Sino? Yung mother ni Crispin at Basilio. Yung pala yun! Si Siso! Si Crispin? Basilio? Ang mga anak ko. Siso, ikaw ba yan? But with that, Smart Omega Neos na again ang may hawak ng 300. Sobrang katiting na gold lead, Papa Naging Kulas. 28 na nga lang eh. Biglang naging 28 dito sa ating match. Bumalik na naman sa Euphoria, 154. Ito yung talagang si Siso ha. Totoo. Hinahanap talaga sila Crispin at Basilio ha. And for the side of Euphoria Esports, no, ang ganda kasi na kahit dalawa lang yung kanilang kills, nagkakaroon sila ng conversion in terms of the objectives. They got 2 turtles as well as 1 Lord plus 4 turrets. And just because of that, medyo mas may space sila. Kahit 7 yung kills ng side ng Smart Omega Neos. However, for the side of Smart Omega Neos, maganda din naman kasi ang nabibigyan lang ng side ng Euphoria ay ang kanilang roamer na si Sire. Pero na-conceal na nga lang din naman doon. Narinig natin ang pag-proc ng conceal habang nandito si West. Winter Truncheon has been picked up by Ryujin para kapag siya ay na-cast na ng Crossbow of Tongue, magbaback away lang din naman ang mga miyembro ng side ng Euphoria. Primal Wrath has been casted and alam nito ng side ng barangay. Ang ganda ng pwesto coming from Minogo pero ang sakit ng damage output coming from Rel. Tumalon na lang din naman doon si Sire. Papakulas pero niyakap! May pagyakap, nandun pa yung knock-up coming from the Lord. Gustong habulin ni Vinogo itong si Sire. Pero siya ay naipit sa 5 na andoon na rin yung bravest fighter ni Dan. Pero na-dodge dito, tumba na si Vinogo. Wala pa yata mo kung casualty. Yung Pero mid si Shizu. Si Shizu tumatrabaho lang sa may gitna at mukhang mabubutas to ng Euphoria. Euphoria Esports, makakapag-BMI lang din naman doon palabas. Itong si Shizu, wala yung jungler ng side ng Euphoria Esports. Pero si Eugene mapapalo, nakas na yung Winter Truncheon. Napa-flicker out na nga lang pero siya ay tutumba pa rin sa kamay ni West. Heads na papagamit na ng split-split para nga naman siya ay makatakas. Pero ang sagot naman ng Omega Neos dito, kunin namin yung Lord. Kaso, butas ang gitna. Sakto yung pagsampal ng Lord, no? Tapos nandun si Shizu, kaya naman maaga siyang nategi bomb doon sa specific team fight na yon. But Shizu, ang sakit na ng damage output, kaya naman kailangang respetuhin nitong si Dan. Iyon, kahit may blade armor siya, sinusubukan siyang bigyan doon sa bot, pero makikita siya ni Endor. Blazing Duet has been casted. Ayun ang Blazing Duet. Kaso nga lang yung blade armor talaga, bumabalik lang din sa Uy, kanya. hala! Pero yung si Dexter, nadali ni Dexter.
Oh my goodness. Hindi yata nakita nitong si Oo. Dana na nandun pa yung unggoy coming from this Claude. And dahil lang Grabe. doon man doon, siya ay nabigyan yung Lord. Nagmamarcha dito sa top habang nandito din yung apat na membro ng side ng Smart Omega. Pero binagsakan na dito ni Siren ng mga yakap at mukhang magpa-force to back away na ang Euphoria Esports. Naandun pa rin naman yung Lord ng Smart Omega Si News, pero Andoryo. naandoon sa may loob si Andoryo na punta na nga doon sa may gitnang bahagi ng Torre. Siya ay tutumbalin daman at successful defense so far for the side of Euphoria Esports. Yes, ang ganda ng ginawa doon ng side ng Euphoria Esports kasi nakita nila na mag-isa na lang doon si Andoryo and wala pang immortality itong hero na ito. And because of that, meron ng 1.5k gold lead ang side ng Smart Omega Neos. But lamang pa din si Shizu in terms of gold against his counterpart which is si Wes, which means mas mabilis siyang makakapag-lock item. Hence, kung bakit nakikita natin itong mga to. Surprisingly, hindi siya nag-wind of nature. Wind pa rin naman kinuha niya, pero may Talker. talker lang. Oh. Hindi of nature, Oo, talker. talker yung kinakin. Para nga naman syempre additional attack speed, pero siguro ibebenta niya yung tough boots niya dito. Oo, Saka gagawing wind. gagawin siyang dalawang wind of nature yata. Ay, Dalawang wind. Tapos isa off nature. Oo. Yan, Tas isa talker. Talker, yan. So, 60 galing. seconds. Ang galing talaga. Pero 60 seconds pa bago ulit mag-Lord Antianara. Mukhang another dance na naman ito na Yeah. manggagaling sa dalawang teams natin. In terms of turrets having been pushed, almost the same for both, hindi pala almost, the same lang for both of our teams. Kaya lang medyo mas may leeway itong Euphoria Esports, mostly because of the fact na yung mid lane turret ang na-push sa side ng Smart Omega Neos. A 1.7k gold lead, sobrang meager, sobrang liit. Habang nakita lang din naman dito ni Andoryo si Vinogo, mapapaback away si Vinogo, tapos hihil lang din naman ng kanyang Sky Guardian helmet. Nagbabakbakan doon sa may orange buff, kinukuha din dito rather ni Vinogo. Feeling ko dapat ibigay nila ito kay Shizu para additional damage din with the orange buff. But 13 seconds, Antianara, feeling ko ano to, talagang all out na to. Kung sino Yeah. makakuha ng Lord na ito, pwedeng manalo dito sa game number 2. Depending on how the both of them will defend. And speaking of defend, Winter Truncheon has been picked up by Heads. Tapos itong si Siren naka Athena Shield na lang din naman to be able to respect the damage output coming from Ryujin Agad. Ang ganda ng pwesto coming from the side of Smart Omega Neos. Tumalon na lang din naman doon si Siren. Nakita na nila kung nasaan ang apat na miyembro ng side ng Euphoria Esports. Hindi nila nakikita kung nasaan si Shizu habang pinupul ng side ng Smart Omega kung nasaan sa kanilang parte ang Lord! Ayun na, meron ng Suplex City coming in from zone. Ginamitan ng Primal. Pero yung Bravest Yung mid, Fighter yung mid, tumama yung mid. sa apat. Pero si Shizu may sariling plano. Ayaw pa uwi ng Euphoria Esports itong Smart Omega Neos. Yung mid lane! Yung mid lane ni Shizu! And Euphoria! Makakalagpas sa checkpoint! 2-0!